So, number 3. In verse 34, sabi doon, when Jesus, ando na nga, mga tao, sumunod na sila, tumakbo, they go ahead of them. So, when Jesus landed, and saw a large crowd, nang makita niya, pagdating niya daw, nakita niya, ando yung mga tao, nag-aabang na, naghihintay na sa tagapagligtas. Nakita kasi nila ang pinanggagalingan ng kanilang pangangailangan. So, nung makita sila ni Jesus, sabi doon, He had compassion on them. Third main point, to comply to a redeemed life, it requires a heart with real concern. Kinakailangan, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng buhay na ito, ang buhay na ito ay gamitin mo para sa kapakinabangan ng iba upang matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga taong lumalapit sa iyo at paglilingkuran. So, sometimes, it is not the eyes to see the needs of the people and the needs and the demands of the hour, but it is through our heart to discern what is the need. Kaya kung minsan, hindi humatang itinidilat, kundi sa gagawin mo rin ito, pupulsuhan ito ng iyong mga puso. So, naniniwala ko, itong mga taong ito na sumunod kay Jesus, sila yung mga tao na talagang totoong seryoso. Sila yung mga tao na talagang handang itaya ang buhay, handang itaya ang kanilang oras, handang magpagal para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito po, nung makita ng Panginoon, ang kanyang tiyan, sabi nga, they are like sheep without shepherd. Walang lumilingap sa kanila, walang tumutulong sa kanila. Sila yung mga tao na parang pasampid-sampid na lamang. Sila yung mga tao na nasa lansangan na parang wala nang lumilingap. Hindi malaman kung kakain pa, hindi malaman kung mabubuhay pa kinabukasan kasi wala ho silang inaasahan. And then, one day, they find their hope sa kamay ni Jesus. So, this word compassion means it is the response of a heart with real concern. The word compassion, ito po isang simpleng word, pero this requires a true worship from God for us to have this feeling. Hindi po ito basta nararamdaman kung ikaw ay hindi totoo at seryoso sa Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoon, siya po ay naka-tune in sa kanyang espiritu, sa ating pong Diyos. Napupulsuhan niya kung anong pangangailangan dahil may totoong pagsamba po siya. Ang totoong pagsamba ay pinauunawa ang espiritu ng compassion. At alam niya sa pagkakataong yun kung anong pangangailangan ng mga tao. Kaya ang dating sa kanya, hindi ito irritation, hindi ito ma-disturb, hindi ito naiinis. Ang totoong taong may compassion ay sila yung tao na umaabot sa totoong pangangailangan at naunawaan niya ang kalagayan ng mga tao. So, sabi doon, so he began teaching them. Ang isang bagay na ginawa ng ating Panginoong Yesus ay siya'y gumalaw sa kabila ng mga pangangailangan ng kanilang hinihingi. It is an act beyond their normal feeling and emotion. Actually, sa pagkakataong yun, kung ikaw yung tao na gusto mong makaraos na lang at makaalis ka sa appreciation ng mga tao, magugulo, pwede mo namang abutan na lang eh. Pero yung mag-ubos ka pa ng oras para magturo, para lecturean, para educate, it takes too much pressure and time. Malaking abala na to. Pero si Jesus ay willing po siyang maabala. Willing siyang magbigay ng oras dahil naramdaman niya kung ano ang pangangailangan ng mga tao. Kaya si Jesus sa sitwasyong yun, inabot niya ang tunay na pangangailangan. Hindi lang po ibinigay kung ano yung hinihingi sa oras na yun, kundi ibinigay ang tunay na pangangailangan. Parang isang doktor na kung minsan, pag nagdadayag ko sa pasyente, tinatanong lagi, anong nararamdaman? Anong masakit? So pag sinabi daw, masakit po ang ulo ko, etong medical, minum ka, tapos na yan. Hindi ko ganun eh. Ang concern ni Jesus Christ, hindi lang magamot ang sakit ng ulo. Hindi lang magamot ang kanyang kahirapan. Kundi ugatin ang lahat ng pinanggagalingan. Bakit nangyayari ito? Hindi pwedeng tuldukan lang sa isang bagay na, ito na, ibigil ka na lang, malis ka na dyan. Hindi ho. Nakita ni Jesus ang concern. Unang-una, kailangan ninyo ng salita ng Panginoong Diyos. Ako naniniwala
Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. At ang sino mang panahanan ng salita ng Diyos na iisipan at buhay, ang buhay na yun natatahan ng salita ng Diyos, naniniwala ko may mangyayaring maganda. Kasi ang salita ng Diyos ay espiritu at ito ay buhay. Hindi mo pwedeng biruin ang salita ng Diyos, kapatid. Bisan, tinangka kong biruin ang salita ng Diyos. Nang ako ho ay binata pa noon, ako ho ay hindi pa born again, pero nagpapanggap na born again nung araw na yun, no, nang ako po ay merong nililigawang babae, because gusto ko po siyang mapaniwala, no, dahil yung babae na to at ang kanyang pamilya ay mga born again. So pag ako ay pumupunta sa kanila, nakikita ko merong Bible study, merong nagte-testimony, merong nagre-recite ng Bible verse. So para na-impress ko yung nililigawan ko, so ang ginawa ko, sabi ko, misa, magte-testimony ako, mag-recite ako ng Bible verse, magme-memorize ako ng verses. Tinangka ko may-memorize ang John 3:16. Yun ang kauna-unahang verse na minemorize ko. So dumating yung panahon na nandoon po yung nililigawan ko, nandoon yung pamilya niya, gusto ko silang i-impress. Sino magte-testimony? Tumaas ako ng kamay, tumayo ako. Nag-testimony ako din. Nag-pick up ako ng isang Bible verse, John 3:16. Sabi po na salita ng Diyos. So, ang aking intensyon, impress ko lang sila, biruin ko lang sila. Hindi ko nabiro ang salita ng Diyos sa kanay. Na ang ginawa ko yun sa buhay ko na iniligay ko ang salita ng Diyos sa isip ko, merong nangyaring kakaiba. Na nangyayari ang kalooban ng Diyos. Simula noon, nabago ang takbo ng aking buhay, nabago ang takbo ng isip ko. Hindi ako biniro ng salita ng Diyos, pero binibiro ko lang siya. Sineryoso ako ng Panginoon. Kaya kapatid, anong i-expect mo na ibibigay mo una sa tao? Napakarami mo nang naibigay. Pero tingnan mo ang mga tao, kapag hindi mo binigyan ng salita ng Diyos, pag hindi mo sila in-educate ng salita ng Diyos, hindi magbabago ang galaw niya. Kaya kita mo, kung minsan nakakalungkot kapag yung mga relief goods dumadating, dumadalo ang mga tao, pila, kagulo, no? Kanya-kanyang dukot pa. Kung mayroong pakukulimpat pa. No? Natatandaan ko nung minsan, nagkaroon ng lindol noon na ang Kabanatuan, saka ang Bagyo na naapektuhan noon. May pinamigay ng mga relief goods sa Pilipinas, imported galing sa US. Mga blanket, mga banig, mga kumot. Ginawa ng mga negosyanteng Pinoy nang makita yung mga imported, pinalitan ng lokal. Inisip pa rin yung sarili. Ang bihira, sabi ko, sa panahon pa naman ng disaster, baka pag-iisip ko pa ba ng ganito? Pero ang Pilipino, ibang klase. They think that poverty and sickness ay isang bagay yun na kung saan ang kailangan natin ay ang mga bagay na ito. So Jesus knows that the real cause of their poverty and sickness is not a lack of material possession. Alam po ni Jesus yun eh. Hindi dahil ikaw ay nagugutom mo itong pera, hindi yan ang gamot eh. Hindi ka tumulong sa kanya sa totoo lang. But sabi daw, it is not the lack of peace and bread or tangible riches, but the spiritual foundation of life. Kailangan bigyan mo siya ng tutuntungang matibay na pangmatagalan. Hindi pwedeng panandalian lang ngayon. Hindi mo sinagot ang kanyang pangangailangan, babalik uli yan, gagawin uli niya yung mga dating ginagawang mali. So, sabi doon, but it is through the spiritual foundation of their life, it is all about the knowledge of the kingdom. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang tao pag pinahanan ng salita ng Diyos, may mangyayaring maganda sa kanyang buhay. Kaya naniniwala ko, first thing first, kailangan ng tao ang salita ng Diyos to educate them so that para mabago ang kanilang pananaw, pag nabago ang pananaw, nababago ang galaw ng tao. Nagbabago ang pag-iisip po ng tao. Kaya kailangan po natin na i-educate po natin sila. Minsan, lumindol din po sa Haiti ng January 2010. At sa pagkakataong yun, napakarami pong tao ang namatay at napakaraming mga structure ang lumuho. At sabi po na isang sumulat na libro, no, si Arnold Kling and Neil Schools, in their phenomenal book, From Poverty to Prosperity, ito po yung kanyang komento kung sa nangyari sa Haiti, sa lindol.
The main cause of physical structure collapse in Haiti in January 2010 was not the strong earthquakes, but the poor spiritual foundation of people's lives, the collapse of the being. Bago daw po gumuho ang mga struktura sa Haiti, ay naunang gumuho ang mga buhay ng tao. Poor moral character, poor values, lack of intangible riches. Sa akin lang pong pananaw, bisan ganito ho nangyayari kung bakit gumuguho ang building. Dahil ang mga isip ng mga tao, puro pera, lahat gagawin para po makinabang ng malaki. Bisan may nagtatayo ng building. Ng hollow block, lagay ng hollow block. Pagkalagay ng hollow block, nagsusuksok ng bakal. Tumataas ang hollow block, tumataas ang bakal. Inuhugot ang bakal pataas. Suksok, hugot pataas. Pagdating sa taas, makikita ng boss, may bakal. Yun ang alam mo. Nung dumating ang lindol, gumuho ang building dahil walang bakal. Yan ang mentalidad ng mga tao, masyadong kurap na ang isip. Walang inisip, kundi ang pansariling kapakinabangan. Ang iniisip niya, makinabang lang ako, kahit mapinsala at maperwisyo ang ibang tao. Anyway, wala na tayo matumulan. Ito ang nangyayari sa ating bansa, kapatid. Sabi nga, it is true that Haiti has a few natural resources. But neither do Japan or Switzerland. Sila ba'y mayaman ng araw? May hirap din sila katulad natin. What those countries do have are what we call the valuable intangible assets. This is what we call the values, the skills, the rules, the laws, educations, knowledge, customs, and expectations. This is what drives a prosperous society to generate prosperity. Dito po nanggagaling ang tunay na kayamanan ng mga mayayamang bansa. Hindi po sa mga yaman ng ginto, hindi po sa yaman ng mga langis, hindi sa laman ng ating mga bangko, kundi galing sa mga ulo at sa mga puso na naturuan na mayroong values at mayroong magandang pamumuhay. May magandang kaisipan. Ako po ay naahabag sa kalagayan ng ating bansa ngayon. Kapatid, you have a redeemed life. Meron ka ng buhay na binago, na iniligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kung titingnan mo ang estado ng ating bansa, ito'y may kukumpara ko sa isang babaeng pinagsasamantalahan. Sa isang babaeng inuhubaran, sa isang babaeng nire-rape. Nakakaiyak na kung makikita mo ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Pinapayagan ng mga taong matutuwid na sugulan ang kanilang kabutihan ng kasamaan. Kaya nga ang tagubilin sa atin ng Panginoon, kung ikaw ay gagawa at tinanggap mo ang buhay na ito galing kay Jesus, ang direktiba, all ears, all eyes, with heads as well as the heart to work. Kasi bakit? Ang buhay na yan ay masyadong napakahalaga sa Diyos. Pinili niyang mamatay para ikay maisalba. Gamitin mo ang buhay na yan para sa kapakanan mo at sa kapakanan ng iyong mga kababayan, sa kapakanan ng iyong mga anak, sa kapakanan ng iyong pamilya, ng iyong kapitbahay, sa ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. Ako'y nalulungkot na ang ating bansa'y ganito na ang estado ng buhay natin ngayon. Alam niyo, noong 1976, ako ay grade 6 noon. Noong panahon yun, ang tatay ko ay nag-abroad sa Guam. Alam ko kung magkano ang palitan ng dollar ng panahon. Na 1972, I mean. 6 pesos is equals to $1. Ang sabi ng Japan, ang sabi ng Korea, ang sabi ng Singapore sa atin, sana pagdating ng araw, katulad tayo ng Pilipinas. Maunlad ang bansang Pilipinas noong araw. Bakit maunlad? Dahil ang mga Pilipino, hindi ho sila nag-expect ng bagay na kung saan hindi galing sa kanilang pinaghirapan. Ang korupsyon noon, kung meron man, napakaliit na porsyento. Pero ngayon, napakaliit na lang ng porsyento, lalo sa gobyerno. Huwag naman ho kayo magagalit. Ako'y nagsasabi lang ng ano nangyayari ngayon. Nakakalungkot na ang kabanang kabayan ng bayan ay pinagsasamantalahan ng mga nasa gobyerno. Baka naandyan ka, kapatid, sana take mo ito positive. Ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon. Dahil gusto ng Diyos na maibago niya ang Pilipinas. Kapatid, ang bansang Pilipinas ay nasa birth pain ngayon.
kapag ang bansang Pilipinas ay ganitong nararamdaman na parang mga anak na. Kapatid, asahan mo ilang panahon isisilang na ang isang tunay na tagumpay sa ating bayan. Pero kinakailangan dumaan tayo sa birth pain. Consider pain in your life. There is gift, there is good thing in pain dahil tinuturuan po tayo ng Diyos. Dahil hindi na po nakakatuwa ang nangyayari ngayon sa ating paligid. Noong isang araw, ako ay may napanood sa TV Patrol. Alam niyo po, familiar po kayo doon sa pagkain na pagpag. Ito na raw doon po ngayon ang pagkain ng mga mahihirap. Noong pinapanood ko siya, ako'y naiiyak sa aking kalooban. Kapag babalikan ko yung panahon 1972 at titingnan ko yung panahon ngayon, sabi ko, ganito kasama na ba ang Pilipinas? Ganito na ba ang kalagayan ng bansa namin? Sino ang magsasakripisyo para ang aming bansa yung umangat? Sino ang tutulong sa bansang Pilipinas? Sino magmamalasakit sa bansang ito? Kung walang gagawa ng mabuti sa atin, sino ba ang gagawa ng mabuti? Sa simbahan, magkagaling ang lahat ng ito. Kapatid, makikita ko sa inyo ang video na to. Maaaring isa sa inyo ay nandoon sa ganung kalagayan. I did not mean to offend you kapag ipinakita ko po ito. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo para maramdaman nyo at mapulsuhan nyo, ito na ako ang bansang Pilipinas ngayon. Fried chicken, a staple of the fast food diet in the Philippines. Mealed over, it disappears off the tray into the trash. When night falls, the restaurant's closed. That trash makes its way here to Felipa Pabon. What are you doing here? Namimili ako ng bagpag. Sorting the garbage, she says, looking for pagpag. Pagpag, food made from fast food garbage scraps. She's paying just over $1 to a trash dealer for these bags. Do you think it's still good to eat? Ugasan mo na yan. Yes, she says. Ayan naman. This is meat. As feral cats compete for her garbage, Pabon tells me pagpag is safe. You don't think children will get sick eating it? The chicken smells bad, says Pabon the next morning. She's brought her find back home. How many people will this feed today? A lot, she says. I will sell out in minutes. Pero noon, 20 balot. Bagpag! Her first customer, Morena Simanda. She buys it for about 5 US cents, an entire day's pay for her family. She washes it, readies her pot, prepares the vegetables, and then fries it. Her toddler son, Nino, begs to eat it. Do you know where it comes from? Yes, she says. Where does it come from? It says basura. Sometimes it comes from the garbage. Ang isang kinaiiyak ko po dito, ang nagbabalita ko dito hindi Pilipino, Amerikano. Ito ay napanood na sa buong bayan, sa buong mundo. Na ang Pilipinas, ganito na ang kalagayan. Kapatid, hindi masasayang ang pagdating mo, ang pagdala mo sa gawain ito. Kung ikaw ay magko-comply sa buhay na binigay sa iyo ng Diyos, sana may gawin ka. Maaaring ngayon, ang ganda ng kalagayan ng buhay mo, kumakain ka, masarap ang pagkain mo, ang pagkain mo, malinis. Ano ang gagawin mo kung ang kababayan natin ganito na? Anong gagawin mo kung mga kababayan natin na may 100,000 doon sa Zamboanga? Andun sila, nag-aantay ng buhay. Anong buhay ang inaasahan nila kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay nila? Anong iniintay nila? How many millions every day ang ini-spend ng ating gobyerno? Kapatid, we can make impact to this nation. And that change will start to one people, to you, to me. Kung lahat tayo dito ay mag-uumpisa ng pagbabago, parang kasulinang ibubuhos to, maniniwala akong magiging malaki ang epekto natin sa ating bansa. What is your response to this life of faith na ibinigay ng Panginoong Diyos sa inyo? Kapatid, as the ushers sing a song, kung nakikita mo na meron kang gagawin, una sa Panginoon, dahil itong nararamdaman mo ngayon, gawin mo na ito ngayon, huwag mo na itong ipagpabukas. Pag lumapit ka sa altar, ito'y tugod mo
sa Panginoon Diyos, Panginoon, hindi ako papayag. May gagawin ako para sa aming bansa. Kapatid, yung mag-umpisa ka muna sa sarili mo. Before you can lead others, we need to lead ourselves first. Self-leadership. Responsable ka ba sa buhay mo? Responsable ka ba sa basura na itinatapon mo? To lead your family, we need to lead ourselves. Kapatid, as you come here, alam ko, nangusap ang Panginoon sa iyo. Dahil gusto nating ibang ang dignidad ng ating bansa. Time will come, pabalik yung 1972. Kapatid, pwede ba maging bahagi ka dito sa pag-unlad ng ating bayan? Pwede ba may gawin ka? Mag-umpisa ka sa buhay. As they sing a song, let us come.